Cruz versus Cruz. Siyempre napapanood nila yan sa GMA. And we're so grateful dahil yung rating namin mataas. We are number one. We're number one sa afternoon prime. Thank you. So, right now, mas dun ako nakafocus. Doing that teleserye kasi nagde-date kami na MWF eh. Pero syempre, kailangan rumakit. Nagsushow pa rin kami and si Miss Love. I'm sure I always do like shows sa mga probinsya or mga corporate shows. And just recently, I was in San Francisco and New York for the GMA Hour. It was a promotion for Cruz versus Cruz. Nakakatuwa lang ngayon kasi even though I'm with Star Magic, I still get to do a lot of shows with GMA. So I am grateful. Mas sa feel mo na parang yung full circle yung career mo na active yung number one sa career mo. Slot. Unang-una, maganda talaga yung story At saka makikita mo kasi yung, alam mo yung, I think yung cast, swak na swak sa mga characters na makikita mo at mararamdaman mo talaga yung connection naming lahat bilang Mrs. Cruz at si Mrs. Cruz naman si Gladys and of course si Neil Sese plus yung mga kids na mga anak namin, talagang ang gagaling din nila. Of course, with the help of Direk Gil Tejada, hindi kami pinababayaan sa mga eksena. Hindi pwede yung basta-basta lang na umarte. Hindi, makikita mo talaga na pinaghihirapan namin and we really like focus on our characters and each scenes. So, So yun na-imagine mo doon, ikaw, Reyna ka ng African Cell. ay, hindi ko naisip yan. Bawal mag-isip ng ganyan. Hindi ka magtatagal sa showbiz pag ganyan. Pero parang alam mo yun, kung kailan medyo, No, it never came to my mind. Even though when I was younger, I am just always grateful. Alam niyo yan, hindi ako magtatagal sa ganito kung may attitude problem ako. And you've seen that all through these years, all through the decades. Kung sino man yung mga nakakatrabaho ko, wala silang narereklamo tungkol sa akin bilang katrabaho sa showbiz. So, never ko naisip na nagpapadiva or iniisip ko na queen or whatever. Pero si Sarly Padiva, pero yung, I mean yung, diba, ito ko ngayon. Apat na dekada na yun. Oo, apat na dekada. Di ba sabi ko sa'yo, apat na dekada ka na. Sabay-sabay tayo. Huwag kayong Biglang nalaman yung familiar faces. Naman si Sarly Diva, yung ganong, Yung parang for decades ka na, established pero na. andito, ano ka na, diba? Hindi ako siguro, sa akin grateful ako. Never kong naiisip na ganyan na kailangan mas feeling ko dahil mas may magagandang proyekto o nandiyan pa rin. Mas if you're humble enough, I guess you will have more projects for me. Because sa tagal ko na dito, ang daming mga magagaling na upcoming or ang daming before na mga talented singers or actors because I consider myself as a singer too, you know. Maraming ganun na situation pero maraming magagaling at talented pero kung may attitude problem hindi talaga siya nagtatagal kasi I always believe kasi na yung mga production syempre nakikiramdam yan kung problema ka sa set ako hindi ka kukunin, di ba? So, yun ang mga napansin ko over these years na kailangan pa rin talaga you have the right attitude. Even though you're very talented, pero kung hindi ka humble and not grateful enough, then you won't work. Yung longevity mo dito, hindi talaga mag-work. May naalala ka bang isang natarayan ka or pinangyayabangan ka sa set before? Nag-attitude sa'yo. Oo. Hi! Na-experience mo rin ba yun? Hindi naman to the max, no, na nararamdaman. Pero maghihintay kami sa set. May mga ganun talaga. Hindi ko alam kung ano mga pinagdadaanan nila. I don't judge them. Because siguro, during that time, meron silang problema or pinagdadaanan. I don't know if it's really their attitude, diba, na nagpapahintay sa set or hinihintay sa set during that time. Pero I don't want to judge them. Pero meron, oo naman. Ang dami kung kayo, I'm sure. Paano mo Maraming na-handle? naka-experience. Paano mo na-handle yung gano'n? Dinededma ko lang. Kasi maski magreklamo ako sa set, hindi rin naman
wala ring epekto yan eh kung ipagpapatuloy, di ba? And I'm sure the production took care of that. Naunahan na ako bago ako mag-react, di ba? Ah, okay. Ah, Sige.